Yang mga senador na yan, boboto yan hindi batay sa kanilang mga partido. Boboto yan batay, lalong-lalo na yung mga kalaban, batay sa interest nila. Pag yan ay maapektuhan ng kanilang political future, maniwala kayo, sabi ko, di ba? Boboto yan, pabor kay Inday Sara. At tingnan mo, ano bang nangyayari ngayon? Tingnan mo, matatawa ka eh. Ngayon, dati hot na hot sila sa impeachment. Pero nung dumating ang pagbagsak sa halalan, nakita nila na ang kumontra kay Inday Sara at kay Presidente Duterte ay naglagapakan sa eleksyon. O natakot sila, kaya tingnan mo ngayon. Hindi malaman kung itutuloy o hindi. And most likely, hindi nila itutuloy. At sasabihin nila, hindi, wala kaming jurisdiction. Alright, Attorney Sal. Now, back to the impeachment. Gusto ko pong hingin yung inyo pong komento patungkol po dito. Sinabi kasi ni Integrated Bar of the Philippines President, Attorney Domingo Cayosa, sabi niya, Attorney Sal, even if you look at the rules of the Senate itself, malinaw naman na kapag may impeachment, it takes precedence over the ordinary legislative work. Pero matatandaan natin na sinabi ni Senate President Chis Escudero na hindi niya to uunahin o hindi niya to magiging prioridad yung impeachment against Vice President Sara Duterte. Your comments on this, Attorney Sal? Oh, yung mga yan, I'm just amused by their analysis. Alam mo yung mga analysis na yan, karamihan. Puro mga anti-Duterte yan. Unang-una, yung sinasabi nilang rules lang, internal rules lang yan. That can be changed sa plenary. Isang motion lang dyan na hindi na huwag natin sundin. Tapos na yan. Pangalawa, ang impeachment, ibang paksay nyo. Hindi naman yan legislative measure. Yan ay kakaiba. At yan ay nakalagay sa saligang batas. Pangatlo, alam ba, di ba, palagi ko na sinasabi sa programang ito, I wasn't affected by the impeachment. Di ba sabi ko, noon, di pa sila nakakasiguro kung tuloy yan. Kasi nga, sa saligang batas, may problema sila. Di ba, may nag-file na nga sa Korte Suprema. Dahil yung apat na impeachment complaint, na dapat ang trinasmit yung unang complaint, ang trinasmit yung pangapat, which has violated the constitutional prohibition on filing a complaint na isa lang within a year. Pang-apat na yun o di lumabag ka na sa saligang batas. Pangalawa, yung pang-issue ng jurisdiction. Kapagkat yung Kongreso na nag-transmit, nawala na. Bago ng Kongreso kasi hindi naman continuing body. Pangapat. Hindi ba, sabi ko, kahit na matuloy yan, pagpalagay mo na matuloy, ako po'y naniniwala na wala rin mangyayari dyan. Hindi ba, marami ang nagsabi nangangampanya, bumoto kayo ng straight PDP laban. Kasi yung 10 kandidato dyan, bubotong pabor. Kaya mananalo. Sabi ko, hindi ako naniniwala dyan kahit na, regardless of the outcome of the elections, yung mga senador na yan, boboto yan hindi batay sa kanilang mga partido. Boboto yan, batay, lalong-lalo na yung mga kalaban, batay sa interest nila. Pag yan ay maapektuhan ng kanilang political future, maniwala kayo, sabi ko, di ba? Boboto yan, pabor kay Inday Sara. At tingnan mo, ano bang nangyayari ngayon? Tingnan mo, matatawa ka eh. Ngayon, dati hot na hot sila sa impeachment. Pero nung dumating ang pagbagsak sa halalan, nakita nila na ang kumontra kay Inday Sara at kay Presidente Duterte ay naglagapakan sa eleksyon. O natakot sila, kaya tingnan mo ngayon. Hindi malaman kung itutuloy o hindi. And most likely, hindi nila itutuloy. At sasabihin nila, hindi, wala kaming jurisdiction. O hindi ba, lahat ng mga sinabi natin sa programa ito ay nangyayaring lahat. Samantala, Attorney Sal, sa halip na magbigay ng formal na tugon, tinawanan lamang ni Vice President Sara Duterte ang pagkakahirang kay General Nicolas Torre bilang bagong pinuno ng pambansang pulisya. Si Paul Montibon sa report. Sorry, that's my reaction. Sir, next question.
Malutong na halakhak lamang ang tugon ni Vice President Sara Duterte nang tanungin ito kaugnay sa kanyang masasabi sa pagkakahirang kay General Nicolas Torre III bilang bagong pinuno ng pambansang pulisya. Sinaksihan mismo ni Pangulong Marcos Jr. ang turnover ceremony nito sa Camp Crame, Quezon City kasabay ng pagtatapos ng termino ni General Romel Francisco Marbil matapos pinalawig ng Pangulo ang panunungkulan nito dahil sa nagdaang national and local elections 2025. Matapos ang halakhak, hindi na tumanggap ng anumang tanong si Vice President Sara patungkol kay Torre. Matatanda ang isa si Torre sa nanguna sa sinasabing iligal na pagdakip at pagpapatapon sa ama ni Vice President Sara na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands, kaugnay sa isinampang kasong crime against humanity. Habang ipinatupad nito ang kanyang kampanya kontra iligal na droga sa ilalim ng kanyang administrasyon noong bilang Pangulo ng bansa, makikita ang pagkaladkad, pagbabanta at kawalan ng respeto ng mga pulis sa dating Pangulo sa kabila ng kawalan ng due process sa ginawang pag-aresto sa dating presidente. Sa isang pagtitipon sa The Hague, Netherlands, naniniwala si Davao City Vice Mayor-elect Baste Duterte na ang pagkakatalaga kay Torre ay bunga ng pabor ng Pangulo at hindi nakabatay sa merito o track record nito. Government ngayon is not based on merit, but tingnan nyo ano nangyari. You have a chief PNP na 3 ranggo ang tinalunan para maging chief PNP. It's because this is not merit-based promotion. Pabor-pabor-based promotion eh. Sa kabila ng mga seryosong aligasyon ng paglabag sa batas at paglabag sa due process na isinagawa ni General Torre laban sa Kingdom of Jesus Christ o KOJC at kay dating Pangulong Duterte, nananatiling kontrobersyal ang kanyang mahakbang na labis na kinikwestiyon ng publiko. Nobody in the right mind would do what he did. Yung sinakay niya si PRT sa aeroplano because he is a police officer. He knows the due process. Kung nag-iisip talaga yon, kung masakto yung utak niya, hindi yun, bagsak sa neuro yan. Sigurado ako. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNA News. Ayan, Attorney Sal. So, tinawanan lang po ni Vice President Sara Duterte ang pag-appoint ni President Marcos Jr. kay Torre, Attorney Sal. And meron din pong usap-usapin na baka daw i-extend yung termino ng isang pinuno ng pambansang pulisya, Attorney Sal. And what if it falls on Nicolas Torre, General Torre? Gaya ng sinabi sa aking mga interviews, ba't pa kayo nagtataka na siya pinili? Huwag na kayo magtaka doon. Siyempre, ang presidente, maghahanap yon ng susunod sa kanya blindly sa mga illegal na utos. Walang iba. Pinakita nitong taong ito na he will follow blindly. Dahil kung ang kanyang training talaga ay maging matapat sa kanyang sinumpaan, hindi niya gagawin yun. Kaya pinagtatawanan lang, kumbaga, bago doon sa appointment. Tagal na natin alam yun. And tama nga yung sinabi ni Mayor Baste, Attorney Sal, na 3 ranggo daw ang tinalunan ni Torre and merit-based daw yung kanyang promotion. Ay, hindi na katakataka yun. Pwede naman talaga. Ang presidente ng bansa, kahit niya isang private, pwede niyang gawing PNP chief. Ano niya, discretionary authority niya yun. Hindi ba si Bato, marami rin tinalunan. Pero si Bato, kaya pinili ni Presidente Duterte dahil nagpapatupad ng batas in accordance with law. Yung isa naman, nagpatupad ng batas in accordance with the will of the principal, hindi ng batas. Alright, maraming salamat, Attorney Sal. Samantala,